And sobrang busy ng mga tao dito. Papakita ko sila sa inyo. Nandito si Kakumasi. Buwan pa dyan, Iba na ano nga dyan. Oho, so maggagawa pala kami ng panin. And Sonal Masi right over here is busy. Nabi. Navache. Sonal Baki, why? Kyo. So gusto kong kinakain itong Milo. Sobrang bilis ng paggawa nila and sa Philippines kasi pressure and grapes, you want to eat grapes? How kakakarash. Chocolate. Jari thuije. સુગર ઘટી ગયું છે. Bye automatic. Ilan na ho, एक वक्त खान खाए लो sugar जतू रहे. For our dinner, ako na ano mommy dinner. Matay ke bilite. Lay matay pa siya. Good morning everyone. So, umalis kanina si Milan tsaka si father-in-law. They are gonna be doing food tasting naman for the food na ihahanda namin sa darating na baby shower. And sobrang busy ng mga tao dito. Papakita ko sila sa inyo. Nandito si Kakumasi and si Sonal Masi. They are cleaning the second room. Inaayos nila. Napakadami nilang inaayos. Hindi ko alam kung kailan sila matatapos. Pero ako, pahiga-higa lang. And the people here from our neighborhood, they are visiting me. So, tingnan natin yung kaganapan dito sa bahay. Mami, sukaras. ભગવાન પર જઈને ભાખરી બનાવું છું. Ala ba da, Josh? સોનલ માસી, રમેશ કાકા, આપણે એવું છે. So, dahil marami kaming ano guys, marami kaming mga kasama dito sa bahay. They are currently cleaning and doing farm work. So, mommy is also cooking food for them. Ano siya, mommy? ચણા, Chana, anay patata? Ito? પાણીપુરી ખાવા. Panipuri ba na ano, Aje? Oho, so maggagawa pala kami ng panipuri today, guys. Later at night. And then, baji kay Che. Banay dito. Oho, ito. Ito yung ulam namin for today, baji. And meron nagbigay sa atin ng tarbuch, which is si Himamasi. Binigyan tayo ng watermelon dito. So, ang dami namin watermelon dito sa bahay. Kasi nag-harvest nga sila ngayon. And Sonal Masi right over here is busy. Kakumasi is also outside. Yeah? Yeah, Kakumasi. Bowelo. Uche, barabar. So, ayun, busy si Sonal Masi ngayon sa pamilinis. Kasi ang dami pang kalat dito. Meron na tayong milk. Since meron pa tayong stock ng milk sa refrigerator, konti lang yung kinuha natin this time. So, bago ko nga inumpisahan yung video na ito, guys, pinaalis ko muna yung mga tao. Like, hinayaan ko muna na umalis yung mga tao. Pero 3 tao na yung pumunta dito sa bahay namin for visiting me. And then, di ba nasabi ko sa inyo na kailangan akong imbitahan sa mga bahay-bahay nila. And kailangan kong kumain doon and papakainin nila ako tapos bibigyan ng pera. Since tinatanggihan nga namin sila na hindi nga ako pupunta sa bahay nila, so ang ginagawa nila guys is bumibisita talaga sila dito sa bahay. Minimit ako and then doon na lang nila binibigay yung pera kasi hindi nga ako ma-invite sa bahay. And other people, siguro mga nasa 4 na katao or 5 katao yung pumunta kahapon and nasa 3 katao na yung nagbigay ng pagkain sa akin. So, imbis na iluto nila sa bahay nila, binibigay na lang nila dito sa bahay namin and kinakain ko na lang. Tapos, nililista ko yung mga nagbibigay ng pera sa akin. Kasi ganito kasi yan, guys. Parang kapag nag-birthday ka, magbibigay sila ng regalo sa'yo. Kapag mag-birthday naman sila, bibigyan mo naman sila ng regalo. So, parang ganun lang siya. Give and take lang siya. So, yung mga anak nila na baby shower, pumunta sila dito sa bahay namin and si mommy yung nagbigay ng pera sa kanila. So, ako naman ngayon na nagbe-baby shower, pumunta sila sa bahay namin para ibigay nga yung pera ko naman. Gets nyo ba guys? Ganun yung sistema dito sa India. So, parang sa Pilipinas lang, tulungan lang ba?
kung magkakaroon ng okasyon sa isang lugar, magtutulungan sila para madaos yung okasyon. And then kapag sila naman yung mag-okasyon, sila naman yung tutulungan mo. So, yun yung ibig sabihin guys. So, dito sa India talaga, kailangan mo ng napakaraming relationship. Dapat maganda yung relationship mo sa mga tao para magkaroon ka ng peaceful na pamumuhay. So, thankfully, nakuha ko yung formula, nakuha ko yung sekreto, and na-adapt ko yung ganong kultura nila. So, hindi ako nahihirapan ngayon. Kasi, kung mag-aasawa ka ng Indiano guys, and especially sa village, maninibago ka talaga. So, ang unang inaral ko talaga is yung language. And ngayon, nakakapag-blend na ako sa kanila. Meron na ako mga friends dito. And kahit iba ako, kahit iba yung mukha ko, iba yung nakalakihan ko. Haban karo. Iba yung nakalakihan ko. Hindi ako iba sa kanila kasi nakakapagsalita nga ako. And nakaka-join ako, nakaka-vibes ako sa mga jokes nila, ganun. So, lagi din nila akong iniimbitahan kapag magta-travel sila ng napakalayo. 3-4 days of travel, sometimes 5 days, sasama ako sa kanila nun, nung hindi pa ako buntis. So, kung mag-aasawa kayo ng Indiano and gusto nyo na ma-adapt yung culture nila, learn the language. Sobrang laking difference pag alam mo na yung language, guys. Hindi ka magiging lonely dito sa India. Kahit na wala kang Filipino friends, never mo mafe-feel na lonely ka kapag meron kang mga kaibigan na Indiano. Kasi mababait naman yung mga Indiano, guys. Kung mabait ka sa kanila, magiging mabait din sila sa'yo. Sonal Masi, apro Shriman Navi Kapra Terwano tame hake. Cheta may basa. Kapra? Navi. Navache. Barabar. પછી મારું છોકરો આવવાનું તમે બહુ કાળજી રાખવાનું હા કે કાઢવું પડશે બા સોનલ બા કહેવાય કેવું Sonal ba? So naglilinis na si Sonal Masi. Nandito lang ako sa taas guys. Dito lang ako sa foam para mag-rest. So gusto kong kinakain itong Milo na to. So binuksan nito kahapon. So hindi kinain. So pagpapapak ko na lang. And right over here, nilinis nila yung aircon. Dantay gyud dyan, no? Aircon is finished, clean na? Yes. Okay. So nalinis na nila yung aircon dyan, guys. Meron dalawang nagpuntang lalaki dito kanina. And dito sa harapan ng bahay namin, ginagawa yung bahay ni Kang Kumasi. So ayan siya. So, yung ginagamit nila dito guys, mga bricks. So, medyo matagal talaga yung paggawa nila. Hindi katulad dun sa pinapagawa namin sa Philippines. Almost finished na. Almost finished. Sobrang dami na nilang nagawa. Pero dito, sobrang bagal ng paggagawa nila. It's been a month, no, Jano? They've been building this. One or 2 months around, no? So, it's been 2 months na ginagawa to. Pero, kung guys, kung makakuha ko ng mga clips doon sa pinapagawa namin sa Philippines na resort, ipapakita ko sa inyo. Sobrang bilis ng paggawa nila, and sa Philippines kasi hollow blocks yung ginagamit, di ba? So dito sa India kasi puro bricks yung ginagamit. So napakatagal talaga ng pag-build nila ng mga establishments and structures, lalong-lalo na kung nasa village ka. So ilalagay ko na lang yung mga clip. And hinihintay ko lang din dumating sina Milan kasi hanggang ngayon wala pa sila. Nagpunta sila dun sa food tasting and ang dami nilang inasikaso. So, ang tawag dito, sa kasi guys, usually, naghihintayin talaga kami sa pagkain. Pero ako, dahil buntis ako,
kumakain na ako ng paunti-unti. And then, sasabayan ko na lang ulit sila pagkarating nila para hindi na ako masyadong magutom. So, ayun. Balitaan ko kayo mamaya. So, ito yung pagkain ko for today, guys. Meron tayo ditong bakri. Meron tayo ditong mug. Suwani baji. Meron tayo ditong watermelon. And meron tayo ditong chas or buttermilk. So, yan yung usually kinakain namin everyday dito. Ngayon, hindi nagluto si Mommy ng vegetable at saka dal rice. So, nagluto lang siya nitong suwani baji. So, kain na tayo. Hindi ko na hinintay si Mami Lan tsaka si na father-in-law. Pinakain na ako ni Mommy, guys, kasi aabutin pa daw sila ng 2 oras. So, ganito siya kinakain. Kukuha ka lang ng bakri, tapos ilagay mo lang to. Masarap. So, 2 oras pa daw yung gugugulin nila. So, kailangan ko kasing uminom ng gamot. Kaya, kumain na ako. Kasi mag-aalauna na rin. Ewan ko ba anong ginagawa nila? Ang dami nilang ginagawa. Awa ko lang ba yung walang ginagawa kasi lagi lang ako nakahiga. Kakaalis lang din yung mga ng mga air condition sa amin. Naglinis ng aircon. So, kakaalis lang din nila. And ngayon, naglilinis na si na Mommy dun sa harap kasama si Jano kasi umalis na rin si Sonal Masi. Kain muna ako, guys. Balitaan ko kayo mamaya. Yes. My doctor is doing blood pressure on me. Grapes. You want to eat grapes? Later. Like. In this side. Blood pressure. Doc Milan. How kakakarash? Chocolate Linda. Ele jari tujhe. Kuch jari tujhe. How was it? Normal. 120. Yes. No, Mommy. kakakarash chocolate પછી બીપી કેવી રીતે વધી ગયું? સુગર ઘટી ગયું છે. સુગર ઘટી ગયું. Low sugar. Low sugar. ઘેરમાં આપે ને તો ખબર પડે ને બહુ. So, meron kami ditong manual. We should buy automatic. Even ના હોય એક વખત ખાંડ ખાઈ લે બહુ સુગર જતું રહે. કમ આટલા પાણી છે. ચાયલી વધારે એટલે તો. For our dinner, ahuwa na Mommy dinner natin. પાણીપુરી થઈ જાય. Panipuri. Susu siya handar. Susu na ikutame. કોબીજ લીલા Cabbage, dana, ane, બટાકા ને bataka, ચણા and chana. So, yun yung mga ingredients niya. મરચું ને મીઠું. Marchuan and nito. Thank you. Chapo mo. So, ito siya, guys. Tikman natin. Namas to siya. Tiko siya. Todo catch. Panbarabar siya. So, kahapon kasi, guys, nag-order kami ng panipuri. And then, kakainin sana namin siya ng 7 o'clock or 8 o'clock. Pero, nung pagkabukas namin dun sa, potato, hindi na maganda yung amoy. So, tinapon na namin. So, ngayon, nag-order ulit kami ng napakaraming puri. So, Mommy is making damawo right over here, yung patatas. And umorder na rin kami ng pani kay Chotu. So, ngayon, Mommy is making it. Tayo siya, aprobado. Everything is, settled na and everything is finished na. So, ito, napakadami. Kami lahat, kakain kami niyan. Gagawa kami ng kachumbar or salad. Ito naman yung kinuha ni Milan. In-order niya tong mga puri na to kanina. Tapos, meron tayong chana dito na pinakuluan. Ilalagay natin to mamaya kapag kumakain na tayo ng panipuri. Lay batay, kevirite. Lay batay, pacha. Batay. Pacha, batay. Pacha, push up. Push up ka, push up. Lay, push up. Ooh. Push up ka. So, merong nagtatanong sa inyo, guys, kasi pinapakita ko yung mga baby sa vlog ko, no? So, yata nilang naalala yung discussion natin noon nung sinabi ko na dito sa India, nilalagyan nila ng kajal
or parang eyeliner yung mga bata. Kahit na bagong silang sanggol pa lang sila. And pinaniniwalaan nila na kapag nilagyan mo siya ng kajal or eyeliner is lalaki nga yung mata niya, lilinaw. So, yun yung paniniwala ng mga nakakatanda dito. And maging si Milan, nung bata siya, nilagyan siya ng ganun, guys. Si Milan, Janu, tsaka yung mother-in-law ko and father-in-law ko. So, merong mga nagko-comment and ako-curious kung papalagyan ko nga daw ba ng kajal or eyeliner yung baby ko kapag nanganak na ako. So, tinanong ko nga yung mother-in-law ko tungkol doon and napansin ko na dito sa lugar namin, guys, hindi na siya ginagawa. Kasi yung pinakita ko nga bata kanina sa inyo. So, merong bata dito sa kabilang bahay namin and hindi ko nga nakita na nilalagyan siya ng ganun. Never kong nakita na nilagyan siya ng ganun. And tinanong ko si mami na hindi na pala pinapractice yung paglalagay ng eyeliner, lalo na dito sa street namin, lalo na dito sa lugar namin, guys. So, feeling ko hindi na siya magiging usapin pa kasi merong mga against, merong mga okay lang. And dito sa part ko dito, hindi na siya gagawin, guys. So, walang magiging problema. Ang sinabi naman sa akin ni Milan, wala naman silang gagawin na makakasama ba sa ng baby. Kasi, kung mahal ko yung anak ko, mas mahal din nila yung magiging apo nila. So, if magkaka-infection man and ganon, never nilang gagawin yung ganung bagay na makakasama sa magiging apo nila. So, yun yung sinabi sa akin ni Milan. Tama nga naman. Bakit mo gagawin yung isang bagay kung alam mo na mayroong magiging bad na effect?